Ang topic po natin today, well, tuloy-tuloy po yung ating pong wisdom series. Pero very, very interesting po yung topic natin today dahil marami po sa atin ang, kumbaga, ano ba tawag dito, ididil ng Diyos sa maraming aspeto ng ating buhay. Kasi yung ating pong pag-uusapan, everyday, yan po ay nagiging issue natin. Okay? Nagiging issue po natin sa buhay. Kaya maganda pong pag-usapan natin po ito dahil ano ba ang nangyayari? Ano ba ang meron dito? Okay? Kasi it affects all aspect of our life, no? Ito pong topic po natin na ito, it's either will make us or break us. Kaya importante po na matutunan po natin ito, importante po na makuha po natin ito. Huwag ho tayong papayag na lalabas tayo sa lugar na ito na hindi tayo natuto at hindi tayo binago ng Panginoon. Amen? Amen? Napakaseryoso nyo. Ano po ba ang ating pong topic ngayon? Ano po ba ang ating pag-uusapan ngayon? Ang pag-uusapan po natin ngayon is about character. Sabihin po natin lahat, character. Lakasan po natin sabay-sabaw, character. Amen. Lahat tayo may character. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Ano kayang character niyan? Pero alam nyo, yung character, may issue yan. Kaya nga pag-uusapan natin, ano ba yung issue sa character natin? Ano ba ang, bakit ba ito ay ganito? Okay? Pag sinabi po natin character, character refers to the mental, moral, behavioral qualities that make an individual or thing unique. So when we talk about character, yan yung kaisipan mo, the moral standards that you have, no, the behavioral qualities that you have, that defines your character. In everyday life, your character is your moral identity. It's the sum of your values, choices, and habits. Okay? Your character, that's your identity. Okay? Yan po, nandyan yung values mo, nandyan yung mga choices mo, nandyan yung mga habits mo. While reputation is who people think you are, your character is who you are when nobody is looking. Okay? Reputation, kung ano yung tingin ng tao sa'yo. Pero pag mag-isa ka na, yun talaga ang character mo. Okay? Character is who you are deep down. Built over years of habits, choices, it is your moral anchor and changes very slowly. Lahat po tayo meron yan. Lahat po tayo may character. So, pag-usapan po natin yan, i-deal po natin, allow God to speak to you today and allow God to fix kung ano man yung problema sa ating character. Bakit? Kasi every day, pag ikaw nagpumasok sa school, pag ikaw nagtrabaho, pag ikaw nag-church, dala-dala mo yung character na yan. Tama? Dala-dala mo yung character na yan. At it affects everything. It affects everything. That is why kailangan po natin maunawaan ano ba yung character issue na yan. Proverbs chapter 4, verse 23. It says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amen? Let us always guard our heart. Why? Kasi lahat ng ating ginagawa, dumadaan dyan. Lahat ng ating sasabihin, magiging reaction, o kaya lahat ng ating magiging decision, dadaan sa ating puso. Okay? Now, ang character po natin, meron po yung sources. Dalawang sources po. Where do we get our character? Saan ba natin nakukuha yung ating character? Pero tanong ko muna, sino pa po rito, aminado ka meron kang character? Taas ang kamay. Yan. Now, where do we get our character? Dalawang bagay po.
nature and nurture. This is the source of our character. Nature and nurture. Pag sinabi po nating nature, no? Iba-iba po kasi tayo ng character. Pag sinabi pong nature, these are some characters that we have inherited. Nasabihan na ba kayo na, manang-mana ka sa tatay mo? Nasabihan ka na bang, para kang nanay mo? Di ba? Kuhang-kuha mo ang ugali ng nanay mo. Kuhang-kuha mo ang ugali ng tatay mo. Hindi mo malaman kung maganda yung sinasabi niya, kung hindi maganda, no? Pero yun ang sinasabi niya, manang-mana ka sa pinagmanahan. No? It is inherited. Yung character natin, diba? Pasinin mo yung nanay mo, yung tatay mo, meron siyang ugali o meron siyang karakter na meron ka rin. Tama? Syempre, saan pa ba manggagaling yun? Kung ano ang puno, siya ang bunga. No? Ganun talaga yon. Yung mga magulang po natin, minsan napapamanahan tayo. Hindi naman lahat. Okay? Hindi naman lahat. Pero, napapamanahan po tayo ng mga ugali. Ano ba yung mga ugali na yun? Okay? Yung mga personality. No? Minsan, yung pagiging introvert mo, no? Namana mo pala. Yung maintindihan, bakit parang tahimik ka lang, wala kang ayaw mo makialam na gusto mo, nasa isang sulok ka lang, no? Mahirap yun, ha? Nasa isang sulok lang, tapos ginaganong-ganon mo yung buhok mo. Baka hindi na introvert yan, kapatid. No? Yung iba naman, very extrovert naman sila. No? Talagang, di ba, may taong ganon. Amen? May taong ganon. Okay? O kaya, no? Minsan, eto, naririnig nyo ito, no? Saan ka ba nagmana ng kakuriputan? Di ba? Minsan sila sabi, kuripot. No? Di ba? Yung pamilya po namin, mga kuripot. Sorry, no? Baka meron kasing, beep, beep. No? Di ba? Minsan ganun yung nila sa mga Ilocano. Di ba? Yan? Pero hindi naman lahat. No? Pero meron ganun silang mindset. So, namamana. Minsan, ang ating namana, yung pagiging sensitive. No? O kaya, eto, magandang namana to. Pagiging matalino. Yan, matalino. Mukha ba matalino yung katabi mo o matalinaw lang? Malaki yung mata. Okay? These are the things. Minsan may mga negative naman. No, minsan yung mga bisyo o yung mga maling ugali na mamana din natin. Halimbawa, no, yung meron kang tatay na babaero, no, nagiging babaero din yung anak. Di ba? May ganung istorya eh. Nangyayari po ba 'yon? Di ba? Nangyayari 'yon. Kung ano po yung magulang, ganun din na nangyayari. Minsan yung disiplina, no, namamana din natin sa ating pong mga magulang at iba't iba pa. Marami po yan. Meron pa po ba kayong ibang naiisip na namamana sa magulang na karakter? Masungit. No? Masungit, mataray, at kung ano-ano pa. Okay? Di ba? So, that is nature. Namana natin eh. No? Tapos lumalabas na lang yun sa ating character. Kasi namana natin. The second source naman is nurture. Nurture naman is characters that are products of influence and environment. Na-influensyahan lang tayo. O kaya nandun tayo sa environment na yon. Nakasanayan natin, natutunan natin, nakagawian natin. Tapos, inadapt mo, yan tuloy ang naging character mo. Amen? Amen. No? Halimbawa, no, sa trabaho, may mga doon, may mga pagsisinungaling. Kasi may mga illegal na ginagawa. So ikaw naman, no, dahil lang doon ka nagtatrabaho, pinagtatakpan mo, nagiging sinungaling ka na rin. Tama? Nagiging habit mo yan, nadadala mo na yan. No? Ano pa, yung dishonesty. No?
Hindi ka na honest. Ito, isa pang sa environment, nakukuha natin to. Ito yung tinatawag nilang street smart. Di ba? May mga tao na sinasabi nila kami, street smart kami. Ano yung street smart? No? Sa Tagalog, no, magulang. Magulang, no? Pinaganda lang street smart, pero pag makita mo magulang masyado sa buhay. No? These are characters, no, na nakikita po natin. Yung iba, dahil yung environment nila or yung influence nila, no, maraming chismisan, no? Ikaw naman nakikichismis ka, no? Nagiging judgmental. Hello? Hindi, pastor. Kaya lang naman namin pinag-uusapan yung si sister o si brother para ipag-pray. Ayun, ang ganda pakinggan para ipag-pray. Pinag-uusapan namin yung issue para ipag-pray. No? Very Christian. Ang tawag doon, Good Samarites. The Good Samarites. Kristiyano pero chismosa. No? The Good Samarites yun. Okay? Yung mga work ethics sa workplace natin, na-adapt din po natin yan. Nagiging character po natin yan, dinadala po natin yan. Bakit? Kasi sa nurture, kung ano yung influence, listen, minsan yung mga pinapanood natin, yung mga ina-idolize natin, okay, nag-i-influence sa atin yan. Pansin mo, yung pananalita mo, ganun na rin. Tama? Yung mga pananamit mo, no? Why? Kasi yun nga yung nurture, influenced by your environment. Okay? So, iba-iba po yan. Nagiging source of character. Okay? Now, ano po ba ang issue sa character, pastor? Nangyayari naman yan, normal yan. Every day, meron tayong nakakasalamuha or tayo ay nagkakaroon ng ganyan. Meron kasing dalawang klase ng character. Siguro alam niyo na to. Una, yung good character. Pangalawa, yung bad character. Meron tinatawag tayong good character. Meron din tayong tinatawag na bad character. No? Now, pag sinabi natin good character, ang gaganda po na example. Makita po natin dito sa screen natin. Nandiyan po yung integrity. Tama? May taong ganyan, yung pinapahalagaan yung integridad. Tama? Merong honesty. May tao na very honest. Ayaw talaga niya magsinungaling. Pag tinanong mo, no? Talagang kung ano yung sagot, yun talagang ibibigay niya. Merong taong compassionate, maawain, no? Merong humble, meron naman na respectful, meron naman tao na meron siyang self-discipline. Meron tao fair and just, may gratitude, at yung meron mga tao na talaga nagpe-persevere. It's a good character. Amen? Meron ba tayo niyan? Hindi, pastor, kasi meron akong humility, kaya hindi ko aaminin. May ganyan ako. Some of us, no, talagang merong ganyan. Many of us, maraming ganyan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Congratulations kung meron tayong ganyan. Tawag po natin dyan ay good character. Ganda. Pero yung opposite naman, yun yung ayaw natin. Tinatawag nating bad character. Yan. Ano po ba yung mga iba't ibang klaseng bad character na nai-encounter natin or minsan, madalas, meron tayo. Meron tayong dishonest. Nagiging dishonest tayo sa maraming bagay. Malicious, no? Lahat ng bagay, may ginibigyan mo ng kahulugan, no? Ikaw ay bully, no? Gusto mo, ikaw lagi ang abida, binubuli mo yung iba or harsh. Okay? Ano pa? Manipulative. Oh, minamanipulate mo yung mga tao. O lazy, ikaw ay tamad. Arrogance, no? Ikaw ay coward, ikaw ay liar, no? Ito parasitism. Ano yung parasitism? No? Para kang parasite. Lagi ka na lang
kumbaga, dependent, no? At ito pa, meron nakalagay dito, blame shifting. Alam mo yung tao na nagkamali, pero ayaw umamin sa pagkakamali, gagawin magtuturo. No? Imbis na aminin niya yung kanyang pagkakamali, meron taong ganyan eh. Kahit nahuli mo na, magtuturo pa rin ng iba. Kasi naman ganito, kasi naman lahat tinuro na. No, lahat sinisi na, pati gobyerno. Pati gobyerno sa kanyang buhay, no, nasisi na lahat. It's a bad character. Lahat tayo ayaw po natin yun. Ang hirap kasama ng may bad character. I don't know about you, no? Pero ang hirap nung kasama. Pero alam ko, marami po sa atin may kilalang may ganyan. No, minsan, kadalasan, pagising natin sa umaga, nakikita natin yung taong yun. Pagharap natin sa salamin. Ikaw na naman. Oh. Sa bad character, ayaw nating lahat. Now, whether good or bad, our character affects all aspects of our life. May good character ka o bad character ka, it affects your relationship. No? Pag ikaw sa relasyon, ikaw ay dishonest, so ano mangyayari? Hindi ka mapagkakatiwalaan. Tama? Sa relationship, pag ikaw ay laging nagsisinungaling, hindi ka truthful, ano mangyayari sa relationship ng bawat isa? No? Lagi tayong in doubt doon sa mga sinasabi. Pag sa relationship, ikaw ay harsh, no? Yung mga mahilig mag-almusal ng harsh brown dyan. Harsh. Harsh brown mo yan, kapatid. Listen, makinig po kayo. Minsan ganito ito pansinin nyo. Yung harshness, no? It's a bad character. Minsan tayo, pag tayo tinanong, nagiging ano tayo, what do you call this? Sarcastic. A question that is answerable by yes or no, and yet, ang sagot mo, ano sa tingin mo? Kita ba? Yes or no lang eh. Tapos na. Hello? Pero hindi. No? May twist. Nagiging harsh. Hello? Hindi natin napapansin, ganun na tayo. Harsh na tayo. No? Ano ba tawag dito? Kapupunta sa mga comedy bar. Comedy bar, laging nang-okray doon eh. Ikaw rin, mahilig ka mang-okray. No? Huwag tayong ganon. Yung sarcasm, minsan natutuwa tayo, minsan kala natin, minsan pinagbibigyan, natawa o something like that, pero nagiging attitude, nagiging character, no? Hindi lang siguro na-offend o hindi lang pinapatulan, pero kapatid, it's wrong. Sabihin mo sa katabi mo, it's wrong. Okay? Meron naman, pag tayo naman sa ating relationship, meron tayong good character, no? Magiging respectful tayo. Meron tayong humility. In our family, sa ating pong pamilya, kapatid, minsan, no, yung magkakapatid, no? Tayo po bully. Binubully natin yung mga mas nakakabata sa atin. Oy, ikaw maghugas ng pinggan. Baka gusto mong susumbong kita. Nambubuli. O kaya, pagdating sa ating mga magulang, meron tayong arrogance. Nako, mga bata, no? Minsan, no, kung sumagot, wala nang po at opo, no, pabalang pa. Pabalang pa, di ba? Yung mga samantalang kami noon, nung maliit, ako lang ba? Ako lang po ba ang nakaranas nito? Pag ikaw din nagpo at opo, nako, may pitik ka. No? Pipitikin ka. Ewan ko kung napitik na kayo sa tenga, no? Laging ganun eh. Ang sakit. Pag may mali, sa ating pamilya, kapatid, minsan may manipulation, no? Yan po yung mga bagay na dapat nating ayusin. Sa ating workplace, no?
Pag minsan yung tamad, yung may kasama kang tamad sa trabaho, ang gagawin mo, magtatamad-tamaran ka na rin. Bakit? Ang tamad kasi nung kasama ko. Alam naman ako lang ang magtrabaho. Yung trabaho niya, ako na nagtatrabaho, tatamad-tamaran rin ako. Hello? So, ano mangyayari? Kumbaga, hindi ka nagiging blessing sa company. No? Lalong magiging pangit yung pagtatrabaho. Baka madamay ka pa. Minsan, pag nasa CCTV ka, hindi ka nagtatrabaho. Nasama ka pa doon. Okay? So, in our workplace, no, nakakita tayo niya, may good character, no, yung iba masipag, yung iba merong discipline, yung iba respectful, yung iba may perseverance, pero meron din namang mga bad character. No, minsan may mga sip-sip sa boss, no, sila yung napapansin, no? Sa ministry, kapatid, meron din tayong mga bad character at good character. No? Sa bad character, minsan, sa ministry, meron tayong pride. No, ako leader dito. Mas nakakataas ako. Okay? O kaya, no, yun nga, manipulative, no? Mabait kay sister, kay brother, kasi merong gustong mangyari or ano man. Okay? Merong blame shifting. Bawa, pag pinapagalitan ni pastor, tuturuan na, si ano kasi. Okay? Pastor, hindi kami ganun dito. Amen? Sa ibang church lang. Talaga kayo. Pero may good character naman din sa ministry. Meron naman respectful. Meron naman may integrity. Meron naman may gratitude. No? Talagang nagpapasalamat sila. Even in our resources, when ang ganda yung nakaraang topic natin, no? about taking care, being a good steward sa pera. Even in our resources, pag ikaw may bad character o maling attitude in your resources, mauubos eh. Diba? As we learned last Sunday, pag ikaw, hindi mo, dahil sa meron kang maling pananaw, mauubos talaga yung pera mo pag hindi mo na-handle ng tama. Amen? Pero ito po ang katotohanan. Oftentimes, our good character goes unnoticed. Pag ikaw mabait, ikaw ay humble, kumbaga, ginagawa mo yung mabuti, okay? Hindi ka napapansin, no? Pero yung mga may bad character, yun talaga, yung bad character mo, yun ang na-highlight nila. Na-experience mo na ba yun? Mabait ka sa kanya, tinulungan mo na, pero nagkamali ka lang isang beses. Yun na yung buong istorya ng buhay niya, yung buhay mo para sa kanya. Hello? Mas na-highlight yung bad character kesa doon sa good character na naipakita natin. Pero this is the truth, we all have bad character. Kahit ako. Hindi ako exempted dito. Baka sabihin nyo, si pastor lang mabait dito. Hindi po. No? Many times, nakikita ko yung sarili ko, naku, mali pala yung nasabi ko. Naku, mali ata yung reaction ko. Naku, mali ata yung nagawa ko. Aminado po ako doon. Amen? Hindi porke pastor po kami, hindi na po kami nagkakamali, hindi na po kami nagkakasala. Nagre-repent din po kami. Hello? Pero importante na ma-recognize natin. Importante na alam natin, aware tayo. Importante na hindi dapat natin ginagawang habit yung bad character. Okay? Sometimes we're the only one who knows our bad character. Tayo lang nakakaalam. Pero totoo, alam na ng iba. Kasi nakikita din nila. Okay? Our character, it's either will make us or break us sa ating buhay. It affects your relationship, your family, your work. It affects your ministry. Alam nyo, it could be a problem para sa atin if we have a bad character. Why?
Kasi yung bad character, it can limit your potential. No? Dahil sa bad character mo, ayaw lumabas tuloy yung potential mo. Bakit? Kasi yung mga tao ayaw kang makasama. Okay? It can bring you emotional stress and mental stress dahil sa bad character. Sasabihin mo, bakit sila ganun? Bakit nangyayari to? Hindi mo alam dahil meron kang mga maling ginagawa. Meron kang mga maling desisyon o meron kang mga maling pinapakita. Okay? Kaya pala nagkakagulo, hindi pala dahil sa kanila, kundi dahil sa iyo. Basically, our character runs our life. It runs our life. Whether good or bad, it is in our mind, it is in our heart, it is in our soul. Yan talaga ang character. Our character is the reflection of who we really are. Yung character mo, kapatid, ikaw yan talaga. Reputation, ito nga, sabi nga natin kanina, reputation is what people sees in you. Character is what God sees in you. It is the real you. Yung reputasyon mo, minsan yan ang iniingatan mo, yung reputasyon na ano yung tingin ng tao, ano yung sasabihin ng tao. Pero si Lord, pag tiningnan ka, ang nakikita hindi yung reputation mo, yung character mo. Bakit? Kasi yung character mo, kahit saan ka magpunta, kahit sino kasama mo, yun ka talaga. It's the real you. Amen. Sabihin po natin lahat, I repent. No? I repent na po, pastor. Huwag mo na po kami pagalitan. No? Pero that is the truth. No? That is the truth. It affects our lives. At alam niyo, ang gusto ng Panginoon, today, makita mo yung gusto niyang gawin sa buhay mo. So that hindi ka na magpaikot-ikot dyan sa circle na yan. Okay? Now, ito po ang question. Question. Can our character be changed? Di ba magbago yung character na yan? Paano kung inborn na yan? Sabi nga natin, nature Inborn. Tatanggapin na lang ba natin yung character natin? No, yung ating pagiging masungit? No? What does the Bible say about us, Christians? So ito po yung ating mga sasagutin. Mababago pa ba yan? Paano kung inborn na yan, pastor? No? Baka dapat tanggapin na lang natin. Mag-adjust na lang yung ibang tao. Ano ba sinasabi ng Bible? I'll give you some verses. Galatians 2:20. Galatians 2:20 says, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Oh, meron palang verse. Sabi ni Paul in Galatians, no, I've been crucified with Christ, therefore I no longer live. Meron pa, 2 Corinthians chapter 5, verse 17 says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Yun naman pala, pastor. Nabasa niyo na po ba yung verses na ito? I've been crucified with Christ, therefore I no longer live. Sabi pa, if anyone is in Christ, he is a new creation. Marami po sa atin, kine-claim po natin ito, binibigkas po natin itong mga verse na ito, pero ang katotohanan, the truth is, we still live doon sa bad character natin. Napapractice pa rin natin, nagagawa pa rin natin yung mga bad character. Amen? Bakit ganun? Hindi ba effective yung Galatians saka yung 2 Corinthians? Hindi ba nag-take effect? Okay? Ito po ang struggle ng marami pong Kristiyano at maraming tao. Alam natin na Christian na tayo, born again na tayo, pero still nag-i-struggle pa rin tayo sa bad character. Okay? Kristiyano ka na, naniniwala ka sa salita ng Diyos, katulad ng binabasa natin.
Pero bakit hindi natin makita yung katotohanan na mangyari yung nakasalagay sa Bible sa buhay natin? Bakit di natin makita? Bakit mas malakas pa rin yung bad character? Lumalabas pa rin. Alam nyo, listen, meron po kasi tayong lack of understanding. And today, yan po ang ating pag-aralan. Bakit nga ba hindi tayo makakawala doon sa bad character na yun? The Bible says, I'm a new creation. Okay? Why? Because may mga bagay na hindi natin nauunawaan at hindi pa natin natatanggap sa ating isipan at puso. Yan po yan. Pero bago tayo pumunta doon, gusto ko pong basahin sa inyo itong verse na ito kasi itong verse na ito babalikan natin mamaya. Medyo mahaba lang. In Galatians chapter 5. Okay? So I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves. Okay? The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. Those two forces are constantly fighting each other. You are not free to carry out your good intention. Verse 19, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasure, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Nako, importante maunawaan po natin ito. Kasi may warning sa huli. Pag ang buhay mo daw ay nandyan lang umiikot sa ganyang kasalanan, you will not inherit the kingdom of God. Verse 22. But the Holy Spirit, sabihin po natin lahat, Holy Spirit. Lakasan po natin with energy, Holy Spirit. Yun. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Okay? 24. Those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to His cross and crucified them there. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit leading in every part of our lives. Ganda ng verse na yun, kapatid. It talks about sinful nature, the fruit of sinful nature, yung mga sins. Pero sabi ng Lord, may Holy Spirit ka, may fruit of the Holy Spirit. At pag ikaw talaga, Kristiyano, yun dapat, doon ka dapat mamuhay sa fruit of the Holy Spirit. Let me give you the picture, the big picture. Meron kasing fruit of sin na tinatawag natin. Sabihin natin lahat, fruit of sin. Sabihin natin lahat, fruit of the Holy Spirit. Ito po ang magkaaway. The fruit of sin and the fruit of the Holy Spirit. Okay? Now, let me tell you yung illustration, the big picture, so that maunawaan mo ano ba ang talagang deal dito. Okay? Genesis chapter 1, 26 to 27, then God says, let us make man in our image, after our likeness. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So ano meron ng tao? In the beginning, godly nature. Sabihin natin lahat, godly nature. Godly nature kasi, kung ano yung meron ng Diyos, image, likeness, yun din ang inilagay niya sa tao. Amen. So meron tayong goodness, may integrity, may holiness tayo, may joy, may righteousness, may gentleness, may love, may honesty, may peace, may compassion, may grace, humility, gratitude, fair, and just, kindness, mercy, perseverance, and self-control. Lahat ng magagandang karakter na meron ng Diyos, ibinigay din sa iyo. Amen. Hallelujah. Kaya lahat po tayo mababait. Likas po tayong mababait. Amen.
Pero, ang nangyari, alam naman po natin ang istorya. Nahulog po si Eva at Adan at nagkasala. Tama? Basic na basic po yan. Alam na po natin yan. Dahil po nahulog si Eva at Adan, nagkasala, pumasok ang kasalanan sa tao. Nung pumasok ang kasalanan sa tao, kapatid, nagbago ang lahat. Amen. Pumasok ang kasalanan, bago ang lahat, ang tao ngayon ay naging makasalanan. Tayo po ay nalayo sa Diyos, tayo po ay, kumbaga yung original plan ng Diyos nasira. Now, question, did we lose the image and likeness of God after the fall? Nung nagkasala ba si Eva at Adan, nawala ba yung image at likeness ng Diyos sa atin? Sino sabi, hindi ko munang lagay, malalaman nila sa God. Sino nagsasabing, oo! Nawala yung image at likeness. Sino nagsabi ng oo? Sino nagsabi ng hindi? Sino nagsabing uwian na? Kasi iba, wala na yan. Katingin na lang. Parang manid na eh. Yung pala tulog. Nakadilat lang. Listen. Hindi po nawala. No, ang sagot. Hindi po nawala yung image at likeness ng Diyos. Okay? Bakit? Kasi sabi po ng verses na ito, after the fall, sabi ng Genesis 5:1, this is the written account of the descendants of Adam. When God created human beings, He made them to be like Himself. Hindi binawi ng Diyos. Genesis chapter 9, sabi dito, if anyone takes a human life, that person's life will also be taken by human hands. For God made human beings in His own image. Hindi po laban-bawi si Lord. Okay? Binigay po niya yan talaga, hindi niya binawi. In the New Testament, in James, sabi niya, with it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. In the Bible, in the Old Testament, in the New Testament, nire-recognize pa rin ng Diyos at nire-recognize ng salita ng Diyos na hindi nawala yung image at likeness ng Diyos sa'yo. Pastor, ano nangyari? Nagkasala yung tao. Okay? Pumasok na yung kasalanan. Ano ba ang nangyari? Nandun pa rin yung image at likeness. Okay? Kaya lang, listen, nakurap. No? Sabihin po natin, nakurap. Sabi ganun, kurap. Nakurap. No? Nakurap, pero itong totoo, nandun pa rin yan. Okay? Nandun pa rin yan. Kasi hindi nga binawi ng Panginoon. Nung nagkasala po ang tao, ang pumalit from godly nature, ang pumasok, sinful nature. Sabihin po natin, sinful nature. So ano nangyari? Pagpasok ng sinful nature, yung godly nature, napalitan ng impurity, immorality, hostility, envy, quarreling, lust, selfish, rage, arrogance, liar, wickedness, dishonest, laziness, pride, hatred, witchcraft, rebellion, idolatry. All those bad things, all those bad habits, all those bad character na pwede mong ilagay at itatak sa tao, after the fall, naging sinful nature na po natin yan. Nagigets nyo po ba? Nagigets nyo? So what happened? You see, sinful nature took over and separated us from God. Yung kasalanan, siya na ngayon na naging mas powerful. Okay? Sa buhay ng isang tao. At siya na ngayon na nag-take over ng buhay ng tao. Okay? Sin becomes the norm. It has become our default nature. Ang tao ngayon, kapatid, mas madaling magkasala kaysa mamuhay ng may kabanalan. Mas gusto niyang mamuhay sa kasalanan kaysa mamuhay para sa Diyos.
for many generations and throughout our lifetime, ang alam lang natin, puro kasalanan. Amen? So we are inclined to fall into sin. It is normal for us to sin. Because of this, we have been corrupted by sin, and bad character has been our habits and lifestyle. Ito po yung normal nating buhay. Vices, adultery, lust, no? Pride, ano pa? Gossiping, hate, rage, no? Magwalwal, no? Kung ano-ano pa. Listen, tingin po kay lahat dito. Simula nung pinanganak ka, simula nung pinanganak tayo, yan na ang nakagawian. Yan ay normal. Nakita mo yan sa tito mo, nakita mo sa tita mo, nakita mo yan sa mga barkada mo, nakita mo yan sa TV, nakita mo yan sa internet, nakita mo yan sa magulang mo. Naging default na yan. Default na yan. Yung sinful nature, default na yan. Yung bad character. At kala mo normal. Kasi everybody's doing it. It's because of sin, because of the fall. But the truth is, that's not the original plan. That's not the original design of God. Amen? Pero tayo, dahil yun ang nakagawian natin, yun ang nakagawian natin, puro kasalanan, ang hirap tanggalin nung nakagawian at ang ipapalit mo naman ngayon ay yung pagiging born again. Kaya marami sa atin nag-struggle sa kasalanan. Bakit? Just imagine ilang taong ka na. Simula nung bata ka hanggang sa lumaki ka, kung 30 plus ka na o 40 plus ka na, wala kang alam kundi puro kasalanan. Tapos bilang umattend ka ng church, tapos sabi ni pastor, magbago ka? Ano yun? Magic? I wish. Ganun kadali. No? Isang ganun lang, nagbago ka na. Pero hindi. Default natin ang kasalanan. Yung bad character, no, nandun na rin. Naunawaan nyo yung issue ng character. Yung issue, that's the problem. Okay? So Galatians 5, ito yung sinasabi natin na, balik tayo sa verse na yon. So dahil sa kasalanan, ito na po yung default natin. When you follow the desires of sinful nature, no? Kasi wala na yung godly nature eh. No? Tinalikuran natin, ang hinarap natin sinful nature. Sabi ng Bible, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, naku, meron tayo niyan, impurity, lust of pleasure, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sin like this. Oh, hindi ako nagsabi niyan, Bible ha. Huwag kayo magalit sa akin. Mamaya, kailan ba magsasalita si pastor, maka-absent nga. Sorry, hindi po ako nagsalita. Si Lord. Okay? Sabi ng Bible, let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Okay? Seryoso si Lord sa pagiging Kristiyano mo. Okay? Pero this is the good news. Ito na maganda. Tingin po kay lahat dito. Through our Lord and Savior Jesus, tayo po'y niligtas ng Panginoon. Amen? Kasi ang gusto ng Lord, i-restore yung nasira at ibalik yung original nature at design mo. Hello? Kaya sabi ni Lord, di ako papayag na masira lang ang tao. Babayaran ko kung ano yung dapat bayaran. So, He gave Himself on the cross. Jesus died and paid for our sins. On the cross, He died and rose again to show that through Him, there is new life. Amen? Dahil kay Jesus, kapatid, listen.
Meron nang uli, binuksan na uli ng Diyos. Hindi ka na ngayon in bondage doon sa sinful nature. Binuksan uli ng Lord yung way para makabalik ka doon sa godly nature. The original design. Alam niyo paano niyo ginawa yan? He gave the Holy Spirit. God gave us the Holy Spirit. Sabihin po natin lahat, Holy Spirit. God gave the Holy Spirit as a seal and assurance of sonship and salvation. Alam niyo yung Holy Spirit, listen, yung Holy Spirit, yan yung tatak mo na inilagay ng Diyos. Kaya kailangan meron tayo lahat nito. Tatak mo na ikaw ay talagang iniligtas at totoong anak ng Diyos. The Holy Spirit. So, importante yon. When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, nandyan na po ang Holy Spirit. Hallelujah. Now, the Holy Spirit is working now in our life. Nagtatrabaho, kumikilos ang Holy Spirit in our life to restore us and bring us to God's image and likeness. Para ibalik tayo, di ba? Hindi naman talaga nawala. Nandun pa rin. Pero ang ginawa ng Diyos? Binigay niya yung Holy Spirit so that yung sinful nature ang mawala na ngayon. At ang umangat naman ngayon, yung godly nature. Kasi nandyan lang yan. Amen? Hallelujah. Kaya alam nyo, yung mga tao, kahit gaano kasama, pag nakilala si Jesus, magbabago. Kaya yung mga tao na pinagpe-pray natin, iniisip natin, hindi na maliligtas, hindi na mababago, kapatid. Walang mahirap sa Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi po, Galatians 5:16, So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. You see? Anong pangontra, panglaban sa sinful nature? Holy Spirit. Let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Kaya importante yung Holy Spirit sa isang Kristiyano. Good character is the work and fruit of the Holy Spirit in our life. Yung good character, kapatid, lalabas yan. Pag hinayaan mo yung Holy Spirit mag-work sa iyong buhay. A changed life is the work of the Holy Spirit. Ang buhay na nagbago, ang buhay na tumino, ang buhay na bumait, gawa yan ng Holy Spirit. Hindi mo yan gawa. Amen. Walang libro, walang pastor, walang magaling magsalita ang pwede magbago ng buhay mo. Pag hinayaan mo lang ang banal na Espiritu na kumilos sa iyo, kapatid, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Amen. Galatians 5:17. The sinful nature wants to do evil. Tingnan nyo yung labanan The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desire that are opposite of what the sinful nature desire. Yung sinful nature, ayaw niya doon sa Holy Spirit. Pero yung Holy Spirit, sinasabi niya, huwag yung sinful nature. These two forces are constantly fighting each other. So you are not free to carry out your good intention. Okay? Kapatid, pag hinayaan mo yung Holy Spirit, kumilos sa'yo, yung good character will now replace the bad character. No? Kaya nagiging issue natin yung bad character, it's not because dahil bad ka. No. Hindi mo lang hinahayaan na baguhin ka ni Lord. Hindi mo lang hinahayaan na kumilos si Lord sa buhay mo. Hindi mapapalitan ng Holy Spirit yung bad character mo kung hindi ka naman susunod sa Kanya. Amen? Ito daw yung fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:22. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. There's no law against these things. Kapatid, lalabas yan, yung mga bagay na yan sa buhay mo. Hindi dahil sa ikaw sarili mong gawa, kundi dahil
sa bunga ng banal na Espiritu sa buhay mo. Sabihin po natin lahat fruit. Okay? Alam nyo yung fruit. Listen, ang fruit, hindi yan lumalabas ng basta-basta. Ang fruit, hindi po yan lalabas basta-basta na magic na isang araw, bukas, overnight lang, may fruit ka na. No. Ang fruit po, para yan lumabas, tinatanim muna yan. Kailangan mag-ugat pa yan. Kailangan manatili sa vine yan. Kailangan tubigan mo yan. Kailangan maarawan yan. I-cultivate mo yan. I-fertilize yan. Ibig sabihin, kapatid, you need to live in the Spirit. You need to live in the Spirit. Okay? Kailangan i-cultivate natin yan. Listen, from one fruit that brought sin, corrupted God's image and likeness in us, God gave another fruit, the fruit of the Holy Spirit. Parehong fruit yun, di ba? Yung fruit na kinain ni Eva at Adan, pumasok ang kasalanan. Pero sabi ngayon ng Diyos sa'yo, may fruit pa. Fruit of the Holy Spirit. Kainin mo yan. Yan ang magbabago ng buhay mo. Amen. Hallelujah. Kapatid, ano bang kailangan natin gawin? What do we need to do? This is what we need to do, kapatid. We need to die every day. Di ba, sabi ng Bible, kanina sabi Galatians, I am crucified with Christ, therefore I no longer live, kapatid. Hindi yung sinabi lang isang beses lang, dapat araw-araw mo sinasabi sa sarili mo. Lord, hindi ako, ikaw. Sinusuko ko lahat. We need to surrender to God every day. Minsan nakaiisip ka, gusto lumabas ng bad character mo. Kapatid, surrender to God. Surrender to God. Many times, kapatid, kinukonvict ka ng Holy Spirit, sinasabi sa'yo, mali yan, mali yan. Kinukonvict ka na, pero anong ginagawa mo? No? Ayaw mong isurrender. No? Pero pag sinurrender mo sa Panginoon yan, yung conviction na yon, makikita mo, it will be replaced by a good character. We need to be sensitive, kapatid, sa leading ng Holy Spirit. Nandyan na yan eh. Andiyan na yan, kapatid. You need to be sensitive and you need to be obedient. Kinukonvict ka na, kinakausap ka na. Minsan sinasabihan ka na, Lord, basa na ng Bible. Pray na. Worship na. Pero ikaw, sabihin mo, teka lang, Lord, scroll muna ako, titingnan ko kung may nag-likes. Lord, titingnan ko lang kung ano ngayon. Viral. Minsan, ang daming beses na tayo gustong itama at iayos ng Lord, pero ayaw nating sumunod, ayaw natin mag-surrender sa Kanya. Okay? So, yan ang kailangan natin. Kapatid, kailangan mo ng devotion sa buhay araw-araw. No? Kailangan mo mag-pray. Hindi ko natatanong kung sino nagpe-pray. No? Pero kapatid, dapat ang prayer po natin, hindi lang yung once a day. Dapat every moment. Pe-pray tayo. Alam mo yung pag meron ka nararamdaman medyo kakaiba sa workplace, dapat nagpe-pray ka na. Hindi mo na hinahayaan na mangyari na, saka ka lang magpe-pray. Pe-pray ka na. Amen? Merong isang kabataan, no? Siya ay, alimutan ko na siya pupunta, papara siya ng jeep. So, bago siya, nag-ugali po niya, lagi siya nagpe-pray, Lord, bigyan niyo po ko ng jeep na sasakyan. Alam naman po natin, mahirap sumakay, no? Nung nagpe-pray siya, itong estudyante na to, Lord, sabi niya, Lord, bigyan niyo po akong jeep, yung sasakyan ko. Nung may jeep na dumaan, nakita niya, bakante yung harapan. Pinara niyang ganun. Bakante yung harapan, di ba? Tayo sumakay doon sa harapan. Doon sa may driver side. Okay? Nung pinara niya, sasakay na siya, narinig niya yung Holy Spirit, kinonvict siya, sabi niya, huwag ka sumakay. Sabi niya, Lord, nang mamadali na ako. Pasok ako. Sabi ng Lord, huwag ka sumakay. Ginawa niya, hindi siya sumakay. Hindi siya sumakay. Inayaan na umalis yung jeep. No? Sumakay siya doon sa mga sumunod na jeep. Alam niyo, pagsakay niya, sumunod na jeep, nagka-traffic na. Yung pala, yung jeep na una niyang pinara, bumangga.
Isipin mo kung nasa harapan siya na nakasakay nun. Sigurado siya yung tatamaan. See, many times gusto ng Lord iligtas tayo. Pero kailangan mo maging sensitive. Kailangan mo laging magbabad sa Panginoon. Magbabad ka sa prayer, magbabad ka sa worship, magbabad ka sa Word of God. Para mabago yung habits, para mabago yung lifestyle. Hello? Sumunod tayo sa will ng Holy Spirit. Babaguhin ng Diyos ang buhay po natin. Lastly, just before I end, we need to be right before God. Alam nyo, sabi po ng 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character. Kapatid, ito sasabihin ko sa inyo, kahit ganong pagsisikap mo magpakabait at sumunod sa Lord, pag mali ang kasama mo, mahihirapan ka. Okay? The Bible says, piliin mo. Kahit may good character ka, it will corrupt your good character if there is bad company. Okay? Kaya minsan, hirap na hirap tayo sa pagbabago. No? Ito pa, para po sa ministers and workers. Sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 21, therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Kapatid, kung ikaw ay worker, Bible says, cleanse yourself of dishonorable things. There are dishonorable things sa buhay po natin. Kung gusto mo magamit ka effectively, ready for good work, handa mo yung sarili mo. There are things na kailangan mong bitawan, kailangan mong talikuran. Amen. Last verse. Philippians 1:11. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ. For this will bring much glory and praise to God. Amen? Gusto ng Lord, listen, gusto ng Lord, maging maayos ang buhay natin. Huwag mong isipin, sana yung kapatid ko nakarinig nito. Sana yung kaibigan ko nakarinig sana nito. Kailangan din niyang pagbago. Kapatid, ikaw ang kinakausap ni Lord. Amen? Gusto ng Lord ayusin ang buhay mo. Gusto ng Diyos palitan yung mga bad character, habits, sin sa buhay natin. Now we know na yung potential at capacity ng godly nature ay nasa atin. Hindi ka naman talaga likas na masama. Nakagawian mo lang yung kasalanan. Pero today, gusto ng Lord i-restore kung ano yung nandyan na original na nilagay ng Diyos. If you allow the Holy Spirit to change your life, if you will allow the Holy Spirit to move in your life, makikita mo your Christian life magiging victorious. Hallelujah.